Magandang araw again, Sir Bugs pa rin. At ito, update lang muna tayo ng mga available unit natin dito sa showroom. So, meron tayong tatlo. Ito kasi yung ating Eversen, hindi pa nakukuha. Dapat meron na magpapareserve na ito. Kaso, yan, 3 buwan bago kunin. Kaso, yun, hindi ko tinanggap dahil masyadong matagal. At ito, mga new arrival natin, abangan nyo na lang sa next content natin. Meron tayong ayan, Fortuner na white, Innova at itong ating Wigo. Pero sa ngayon, itong 3 unit lang muna, okay? So, start na muna tayo dito siguro sa ating Toyota Vios. Okay, so ito, first unit natin, baka may naghahanap sa inyo ng Toyota Vios, pwede ipasok sa Grab or sa InDrive. Siyempre, mas okay kung pang personal din. So ito, 2024 model, Toyota Vios 1.3 XLE, automatic transmission, kulay maroon at napakababa lang ng mileage nito. At siyempre, basta solid followers natin, ayan, may libre na itong German leather seat worth 6,500. Ayan, 3 years warranty yung ating leather seat. Okay, at ito, nilagyan ko na rin ito ng dashcam. So, ang asking ko rito ay 638,000 at syempre sa price na yon, kasama na rin ang transfer of ownership at ito nakarehistro pa naman yan. Okay, so isang mabilis na ito. Number 2 yung kanyang coding. Syempre may paglight na rin. Naka 2-tone mags at makakapala mga gulong at kita mo naman kung gaano siya kasariwa. Medyo yan malikabok lang dahil nakaanggihan dito. Ayan, umulan na naman kasi. So, ito nadumihan. Pero ito napakasariwa tong unit ito at ginagamit ko to. Ayan, pauwi ng Marilao doon sa bahay ko. Taga Marilao ako, boundary ng Muson. Yan, from Quezon City. Ito, ginamit ko to kaya subok ko na to. So, ayan, pangalan ko pa, bags. So, sa likod, meron siyang dalawang sensor. Siyempre, meron na ring back camera, okay? At ayan, siyempre, pakita rin natin yung kanyang interior. So, ayan, keyless entry at dalawa rin ang susi na ito. Nakalagay dito sa aking lalagyan, okay? So, ito yung kanyang loob. So, ayan. Pero yung seat cover, hindi ko pa nilalagay. Ayan, kayo na magpalagay kasi previous ko lang naman yun. So, ito yung kanyang dashcam. Ayan, syempre camera niyan harap at saka likod. Meron na rin Toyota na monitor na stock. Syempre sariwang steering wheel. Ito nilagyan ko na rin siya ng ganito. Steering wheel cover. Okay, syempre yung dashboard niya. Napaka-fresh pa. At may bago pa to guys ha. 12,000 lang yung mileage nito. Ito naman yung kanyang mga upuan sa bandang likod. Ayan, medyo maambon-ambon na naman. And then meron na rin tong RFID para sa north and south. So dito yung kanyang card. And then ito yung kanyang mga booklet. Andito pa. Kompleto, and then yung kanyang maintenance record nandito pa, kaya kompleto. Okay, ulitin ko lang, 2024 model, Toyota Vios 1.3 XLE, automatic transmission, 12,000 mileage only, kulay maroon. Ayan, gas engine, 638,000 ang asking. 638,000 together with transfer of ownership. Syempre, negotiable upon viewing. At ito, may free na German leather seat worth 6,500. Okay, so next tayo dito sa ating expander. At ito, next unit natin. Ayan, baka may naghahanap sa inyo ng 7-seater, pampamilya. Ito, available natin, 2025 model, Mitsubishi Expander GLX. Ayan, automatic transmission, gas engine, 7-seater, kulay gray. Ayan, bigay ko na lang to ng 858,000 at kasama na rin doon ang transfer of ownership. Ito, hatak ko ng bangko, reposes. Ayan, ako mismo namili na ito sa bangko. Kaya syempre, kapag tayo namimili, pinipili natin yung magaganda at mabababa yung mileage. Okay, so ito isang mabilis na number 9 yung kanyang coding. Ayan, kita mo naman. Medyo malikabok lang din katulad ng Vios dahil ito, maambun-ambun na naman. Ayan, nauulan na naman siya. So ito, naka 2-tone mags. Syempre, makakapal din yung kanyang mga gulong. Ayan, napakasariwa pa ng kanyang pagkapintura dahil ito 2025 model, naka-tint. Ayan, at ito meron na rin siyang rain visor na may pangalang Expander Cross. At dito naman tayo sa bandang likod. So ito naman yung kanyang likuran. Ayan, basahan na naman. So ito meron na rin siyang back camera. Okay? At syempre, dito naman tayo sa kabilang side. Ayan, pag ito nawakas, nalinis, ito mukha itong bago. So ayan, 2025 Expander GLX. Okay, so ayan, open lang natin. Ayan, keyless entry, dalawa rin ang susi na ito. At syempre, dahil GLX, kaya ito disusi siya. Okay, at ito naman yung kanyang loob. So ayan. Okay, medyo madumi lang din kasi ako papalit-palit ako ng service tuwing umuwi ako ng Bulacan. So lahat tinatry ko syempre para matesting natin kung okay yung unit. Ayan, so ito yung kanyang saktong mileage, 10,522. Syempre sariwang dashboard at amoy bago pa to guys ha. Ayan, wala lang siyang din seat cover na leather. Bigyan ko na lang kayong discount kung kukunin nyo to. Okay, at ito naman yung kanya mga upuan sa bandang likod. Ayan, ginagamit ko kasi yung mga unit kapag ayan, bago ko i-display dito sa showroom. Ayan, pauwi ng Bulacan. Nasa 2 oras may yung biyahe ko pa uwi. Siyempre, pasilip ko lang din yung kanyang mga booklet. Andito pa naman lahat kompleto. So, ito yung kanyang, ayan, warranty booklet. And then ito pa, hindi pa nabubuksan, naka-plastic pa. So, ayan.
Okay, meron na rin siyang monitor. Ito, naka-plastic pa yung kanyang maliit na monitor. Okay, para sa sample quotation for financing, i-direct message nyo ako sa aking messenger sa Sir Bugs. Ayan, i-type nyo lang sa mga Facebook nyo, Sir Bugs, yung naka number 8 na sando para mapasahan kayo ni admin ng sample quotation and then ng list of requirements. Okay, so ulitin ko to, 2025 model, Mitsubishi Expander GLX, ayan, 1.5 gas engine, 7-seater, automatic transmission, kulay gray. Okay, 858,000 ko na lang ito bibigay. 858,000 at kasama na rin doon ang transfer of ownership. So ito yung kanyang karta ko. 898 sa kartag. Pero para sa mga solid followers natin, solid kayo spaghetti, 858,000 na lang siya. Okay, so next tayo dito sa ating Port Everest na top. So ito next unit natin, ayan, 2018 model, 2019 acquired, Port Everest, Titanium Plus, top of the line, automatic transmission, diesel engine, kulay white. Ayan, bigay ko na lang to ng 898,000. Basta yun, solid ka spaghetti natin. 898,000. Ang asking ko rito kung napanood yung mga nakarang vlog ko, 958,000. Eh, syempre, magde-December, magpapasko. Yan, kailangan natin ng panggastos. Ayan, pang regalo sa ating mga pamangkin. So, 898,000 ko na lang to ibibigay. Okay, so isang mabilis. So, ayan, number 2 yung kanyang coding. And then, meron siyang 6 na sensor dito sa kanyang bumper. Naka-chrome na grill. Ito, naka-projector headlight. Syempre, meron na rin siyang day running light. So ito, at makakapal yung kanyang mga gulong, syempre naka-mugs. May stepboard na rin. Ayan, 2.2 turbo diesel, 6-speed. Okay, at ito napakasariwa na ito. Ayan, ito medyo madumi rin to kasi ginamit ko rin to. Ayan, lahat ng unit natin ginagamit-gamit syempre para bago natin i-display, kailangan subok natin yan. Okay, so ito naman yung kanyang likod. Meron ding sensor sa likod, may 4, meron ding back camera. So ayan, okay, Titanium Plus, okay. Siyempre, pakita ko rin yung kanyang lang natin para mapakita natin yung kanyang loob. So, ayan, keyless entry, dalawa rin ang susi nito. At siyempre, first owner. At ito, naka-chrome na rin yung kanyang mga hawakan. Okay, at ito yung kanyang loob. Ayan. Okay, naka-leather seat lahat ng kanyang mga upuan. Siyempre, ito, power seat na rin. Ayan, sariwang steering wheel. Kita mo naman kung gaano pa ka-fresh yung kanyang pagka-leather. Siyempre, all working lahat ng mga controls dyan. At ito, kahit yung kanyang dashboard, napakasariwa pa. At amoy Port Everest pa to, guys. Okay? At ito sa kanyang monitor, syempre, ito yung kanyang monitor. Meron na rin siyang Apple CarPlay. Ayan, may navigation, may climate control. At napakalamig ng aircon nito, okay? At ito naman yung kanyang mga upuan sa bandang likod. Medyo madilim dito tayo sa kabilang pintuan. So ito, nakaano na rin to, guys, Ito. May naka-deep dishmatic na rin. So ito medyo madumi lang kasi tulad nga ng sabi ko, ginagamit-gamit ko. Paiba-iba ko ng service araw-araw. So papalinis ko naman siya, okay? Okay, at ito naman yung kanyang mga upuan yan. Sa bandang likod, syempre meron na rin siyang sidings na naka-leather. Okay, at meron tong sunroof, moonroof. Yan, sinarado ko lang pero yan, working lahat yan. At syempre yung kanyang upuan dito sa third row, automatic yan, napipindot para kung gusto nyo ibaba, pinipindot na lang yan. At naka power tailgate na rin to, guys, Ayan, hindi ko napapakita kasi baka tumama dito sa pader. Ayan, at pwede rin siyang i-open dito yung likod. Dito mo na lang bubuksan. Okay, so ayan. Okay, at ito naman yung kanyang kabilang side. Ayan, nabasa na naman dahil umaambon-ambon na naman. Okay, at pakita ko rin yung kanyang dito sa bandang passenger side. So ito naka-power seat din dito sa passenger seat. Siyempre ganun pa rin, naka-leather. At ito yung kanyang mga booklet. So ito kompleto yan. Ayan, booklet and then yung kanyang battery, yung resibo ng Motolite at yung kompleto lahat ng kanyang mga booklet and then yung kanyang sales invoice andito pa. So ito, yung kanyang sales invoice. So ito 1,738 yung price niya nung pagkabili sa brand new. Ayan, sa Port EDSA Green Hills noong March 15, 2019. 1,738, grabe no. Ilang taon lang, laki ng binaba ng presyo ng sasakyan. So ito, meron na rin siyang RFID para sa South and North. So ayan, 2018 ng Port Everest. Ayan, top of the line Titanium Plus. Okay, so ayan, ulitin ko, 2018 model, 2019 acquired Port Everest Titanium Plus 4x2, 2.2 turbo diesel. Ayan, kulay white. Okay, 898,000 na lang asking ko rito. 898,000 at kasama na rin doon ang transfer of ownership at syempre pinarehistro ko na rin to kasi sa unang mayari 2 taon tumahigit na hindi ginamit, so binayaran ko na yung mga penalty niya. So na lang muna, 3 unit lang. At syempre kung okay sa iyo yung mga ganitong content, sana wag kalimutan na mag-like and follow. Ayan, kung sa Facebook ka nanonood at kung sa YouTube naman, yan, pa-subscribe na rin ako at marami pa tayong mga new arrival na parating ngayong December. Abang-abang na lang kayo. Syempre yung iba rito kasi hindi ko pa nabablog. Ayan, waiting na lang kayo sa next content natin. Okay, so hanggang dito na lang muna. Thank you very much for watching.